DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng De La Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayon lang tayo nakarinig ditong DAP na ito. Meron palang DAP noong pang 2011. Bakit namin ito? Alam namin ang TDAP, ba't ang DAP? Hindi alam ng mamamayan. Disbursement K Acceleration Program, tinawag na iligal ng ilang senador. Ang COA hinamo na magpakitang gilas sa investigasyon dito. That would not be enough, of course, alam natin, but that would be better, kaysa wala. Ang panukalang batas na 2,000 pisong medical assistance suportado ng grupo ng mga guro. Pero aminadong bitin ang pondo. Right now, even if we open, medyo kumbaga bumibuelo pa ng konti. Samantala yung mga pantalan sa Zamboanga City na nanatiling pantay sarado. Mga negosyante sa lungsod nasa recovery stage na. Doon po tayo sa Ayala magkita-kita upang iparating na naman ang mensahe na tigil na ang bulok ng sistema sa gobyerno. At seguridad sa ikakasang Million People March sa Makati, tiniyak ng NCRPO. Ang organizer nito nanawagan na dumalo ang publiko. Sa balitang negosyo, ilang pang kumpanya ng langis nagpatupad na rin ng bawas presyo sa LPG. Sa balitang world, US government tuluyang nag-shutdown. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Haliho ng Martes ngayon, Oktubre 1, unang araw sa buwan ng gana ito ng Oktubre 2013. Ito mga kasama ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Sa pangalan ni Buddy Oberas, ako si Weng De La Peña. Tayo po ay live sa DWRS 927 RMN Vegan, DWNX 91.1 RMN Naga, at din sa DXRS 918 RMN Surigao, at sa DXMB 648 RMN Malaybalay. Live international pa rin via www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At syempre, sa lahat po ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan yan. RMN News. Mga inantabayan yung ulat ng panahon, ito na, panatili pa rin ang Tropical Storm Kedan. Ang taglay nitong lakas ng hangin malapit sa gitna na 65 km per hour. At pagbugso namang abot sa 80 km per hour. Ang sabi ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 730 km silangan ng Villa Catanduanes. Kumikilos ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Malayo pa rin ito, itong bagyo malayo sa kalupaan, kaya wala pa rin itong direktang epekto sa bansa natin. Pero dahil sa umiiral hong habagat, makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na pag-ulan at pagkidlat at pagkurog ang Bicol Region, Palawan, Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Maging maganda naman ang panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa maliban na lamang sa pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Tinawag na illegal ni Senador Miriam Defensor Santiago ang Disbursement Acceleration Program ng pamahalaan. Ayon kay Santiago, sa ilalim ng DAP noong 2011, may nakalaang pondo para dito na nagkakalaga ng 72.11 billion pesos bilang stimulus fund, lalo na at ginagamit sa mabagal na takbo ng ekonomiya. Iginit pa ng senadora na dapat ay batid ng taong bayan na umiiral ito at hindi lamang yung mga nakaupo sa pwesto ang nakikinabang sa naturang halaga. Paniwala ko,
illegal itong so-called DAP, Disbursement Assistance Program, na dagdag pa ito sa PDAF. Kilala natin ang PDAF, yung pork barrel. Opo. Pero ngayon lang tayo nakarinig ditong DAP na ito. Meron palang DAP noon pang 2011. So, ang unang itatanong ng taong bayan ay, bakit nalihim ito? Alam namin ang PDAF, ba't ang DAP? Hindi alam ng mamamayan at hindi alam ng mga kasapi ng Kongreso na nakatanggap ng pera galing doon. Akala nila PDAF ang tatanggap nila, DAP pala. Kasabay nito, hinamo naman ng isang ekonomista ang Commission on Audit na magpakitang gilas sa kanilang isinagawang investigasyon hinggil sa DAP ng mga mambabatas. Ayon kay former Department of Budget Management Secretary Ben Jokno naman, kinakailangan busisiin ng COA kung paano at saan napunta ang naturang pondo ng mga senador at kongresista. Mahalaga din niyang malaman kung sino ang naging mga benepisyaryo dito. Saan nga ba? Bakit nga ba ito napunta pa yun sa mga kongresista at saka sa mga senador? Ano na bang nagawa nilang maayos? No? Ano bang para sila bigyan ng reward or incentive? Imbestigahan nila yun yan. Saan napunta yung pera? Sino nag-benefit dyan? Pagkakataon na ito ng Commission on Audit, no, magpakitang gilas talaga. Dahil unang-una, alam ko marami dyan napunta. For example, merong 6 billion na napunta sa local government. Sa additional era, meron 10 billion na napunta sa National Housing Authority. So, sino ang dinabang doon? Sino mga naging beneficiaries nun? Magugunitang napagdudahan ho ang DAP na ginamit bilang panuhol sa mga mambabatas na nagpatalsik kay dating Chief Justice Renato Corona. Ang nasabing alokasyon ay maliban sa PDAF o yung pork barrel pa ng mga mambabatas na sinimulang ipamahagi noong 2011 para pabilisin ang paglago ng ekonomiya. Una rito hiniling ni Senator Santiago sa COA na magsagawa ng special audit sa DAP na ayon kay Budget Secretary Florencio Abad ay ang pinagmulan ng pondong inilabas sa mga mambabatas matapos ang pagpapatalsik kay Corona. Ang presidential pork abay lalong dapat daw buwagin. Kasama natin sa Balita Live si Conde Batak. RMN Report. Mas lalong kailangan na buwagin ng Kongreso ang Presidential Pork Barrel matapos lumutang ang 10 to 15 million mula sa Disbursement Allocation Program o DAP na ibinigay sa mga mambabatas sa kasagsagan umano ng Corona Trial. Ayon kay Independent Minority Leader Ferdinand Martin Romualdez, ang nabunyag na DAP o extra pork sa mga mambabatas ay mas nagbibigay dahilan na i-itemize ang budget na hinahawakan ng Pangulo para sa transparency at accountability ng mga public funds. Dahil dito inamon ni Romualdez ang Malacanang na ipaliwanag kung saan nanggaling ang DAP dahil hindi naman provided sa nagdaang inaprobahang alokasyon ang nasabing pondo. Paglilinaw pa nito, siya kasama ng iba pa sa independent minority na sina Pampanga Representative Gloria Arroyo, Camarines Sur Representative Diosdado Arroyo at Cavite Representative Lani Mercado Revilla ay wala nito. Hinamon din ito si Budget Secretary Butch Abad na ipaliwanag na mabuti ang DAP kung ito ba talaga ay insentibo o reward para mapatalsik sa pwesto ang dating Chief Justice Renato Corona. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Suportado ng Teachers Dignity Coalition ang panukalang batas na magbibigay ng 2,000 pisong medical allowance para sa mga guro ng mga pampublikong paaralan ng elementary at high school bilang karagdagang insentibo sa kanilang maliit na sweldo. Sakop din ng House Bill 2407 na inihain na Teacher Party List Representatives Mariano Piamonte Jr. at Julieta Cortuna, ang mga gurong nasa mga liblib na lugar. Sa interview ng RMN kay TDC Chairman Benjo Basas, bagamat ay may tuturing na bitin ang nasabing halaga, malaking tulong na rin ito sa mga public school teachers, lalo na sa kanilang mga pangangailangang medical. Not good enough, of course. Gaya ng alam naman na alam natin, ano? But that would be better, no? Kaysa wala, no? Gaya ng kami naman po ay kayang mag-appreciate, no? At pag sinuma po natin ang medical na pangailangan ng ating mga guro, no? Ilalampas po ito sa 2,000 piso, no? Sa loob ng isang taon, no? Maliban kung yan ay gagawin nilang buwan-buwan, no? Sa tingin ko, yan ay makasasapat. Manggagaling ho yung pondo para dito sa taunang budget ng DepEd, State Universities and Colleges, kung saan sakop din ang 22,000 peso medical allowance yung mga guro sa DepEd Alternative Learning System. Atake sa Zamboanga. Nananatiling bantay sarado ng Coast Guard o Philippine Coast Guard ang operasyon ng mga pribadong pantalan sa Zamboanga City. Ito ay sa kabila ng paghupa ng bakbakan sa pagitan ng MNLF at tropa ng pamahalaan.
Ayon kay Philippine Coast Guard spokesman Arman Balilo, tanging mga cargo vessel ang pinapayagan nilang maglayag mula sa mga pribadong pantalan at regulated ang operasyon ng mga ito. Nabatid na may 19 na pantalan sa lungsod at 12 dito ay pribado. Samantala, inihayag din ng opisyal na bagamat bukas na yung mga pampublikong pantalan sa Zamboanga City, nananatili pa rin limitado ang biyahe ng mga barko. Ang dating operasyon ng Port ng Zamboanga na kayang mag-accommodate ng 6,000 pasahero ay nililimitahan ngayon sa halos 1,000 pasahero lamang. Paalala naman ni Balilo sa mga mananakay na agahan ng 3 oras ang pagtungo sa pier bago ang takdang biyahe dahil sa mabusising inspeksyon sa mga bagahe at mahigpit rin na seguridad na ipinatutupad. Aminado ang hanay ng mga negosyante sa Zamboanga City na nasa recovery stage pa sila matapos ang mahigit 3 linggong pagsiklab ng kaguluhan doon. Ayon kay Cholo Soliven, ang presidente ng Zamboanga City Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated, bagamat nasa 80% nang nagbukas yung mga establishmento sa lungsod, may ilan pa rin ang nanatiling sarado, lalo na yung mga nasa areas of concern na labis na naapektuhan ng bakbakan ng militar at MNLF. Pero kumpiyansa naman ang kanilang sektor na kasabay ng nagpapatuloy na clearing operations ng pamahalaan ay 100% rin nilang maibabalik ang sigla ng negosyo sa Zamboanga. Right now, even if we open, medyo kumbaga bumibuelo pa ng konti kasi may mga kailangan silang talaga asikasuhin yung mga basic commodities, yung mga basic requirements to survive. Samantala, binanggit din ni Sullivan na sa patuloy nilang monitoring sa mga tindahan, pinagmamalaki niya na wala namang negosyante ang nananamantala sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. As far as the prices are concerned, wala talaga. Wala yung mga nagte-take advantage sa sitwasyon. But yung sa business, it will take time. Si Cholo Sullivan, ang presidente ng Zamboanga City Chamber of Commerce and Industry. Muling aarangkada sa Biyernes, Oktubre 4 ang panibagong anti-pork rally na isasagawa sa Ayala Corner, Paseo de Rojas, Makati. Sa interview ng RMN kay Pichi Britannia, isa sa mga organizer ng Million People March, sinabi nito na magkakaroon ng programa ang rally kung saan iba-ibang speaker ang inaasahang magsasalita. Magsasagawa muna ng pagtitipon sa ganap na 3:00 ng hapon at isusunod ang kanilang programa bandang 5:30. Ayon kay Britannia, target din nila na makuha ang atensyon ng mga business sector, maliit man o malaki, dahil bahagian niya sila ng nasisingil na buwis ng pamahalaan. Ang significance po ay ang fact na ang Makati po ay ang tirahan ng mga businesses, businessmen. Sa totoo lang po, hindi lang naman ang ordinaryong mamamayan ang apektado, pati po yung mga negosyante po, kasama sila dito. So, ito po ay pagkakataon rin, anyayahan sila sa kanilang lugar. Kaya, sana po ay makadalo rin sila. Kasi pagkakataon nila na marinig ito at nakita kung gano'n na lumalaki ang grupo. Nanawagan naman ang isang abogado sa mga empleyado ng business sector na makiisa sa isa pang Million March na gagawin nga sa Ayala sa Biyernes. Sa interview ng RMN kay Attorney Harry Roque, hindi matitigil ang katiwalian sa ating gobyerno hanggat hindi nawawala ang korupsyon. Ayon kay Roque, dapat nang baguhin ang sistemang bulok sa pamahalaan upang maramdaman naman ng mga tao ang epekto ng maunlad na bansa. Kaya lang po hindi natin nararamdaman itong epekto ng ating mga resources dahil ninanakaw ng mga politiko. At kaya nga po sa 4 na Oktubre, kung kayo po ay galit na at kung kayo po ay naniniwala na panahunan para magbagong sistema, doon po tayo sa Ayala magkita-kita upang iparating na naman ang mensahe na tigil na ang bulok ng sistema sa gobyerno. Paliwanag pa nito, hindi solusyon na gumawa ng panibagong tanggapan na mag-imbestiga sa isyu ng korupsyon sa bansa. Itigil lahat ng pork barrel, itigil ang korupsyon. At ang aming tinututulan po ay hindi lamang yung PDAF. Yung presidente po ang pinakamalaking pork barrel dahil siya po ay mayroong 450 billion na discretionary fund at hindi pa po dyan kasama ang Malampaya Fund. So hindi na po kinakailangan na gumawa na naman ng isang bureaucratic na ahensya. Ang kailangan po, itigil ang korupsyon. Samantala, tiniyak naman ni NCRPO Chief Superintendent Marcelo Garbon na nakipag-ugnayan na sila kay Southern Police District Chief Superintendent Jet Villacorte para sa seguridad sa Ayala.
lumapit ako kay Chief Superintendent Villacorte. Continuous po ang ating dialogo sa mga organizer. Alam naman po ninyo na hindi po nating liberal po ang ating approach sa pagkanda po ng mga rally na ganyan at naniniwala naman po tayo sa kanilang pinaglalaban. Ngunit po, in every activity, meron po tayong limitasyon. Ang kapulisan lang po ay para sa pagliminta ng seguridad at tungkol naman po sa seguridad na itatalaga ng kapulisan, always ready po ang NCRPO. Pinighuyo ni NCRPO Chief Superintendent Marcelo Serbo. Ilang kalye sa Makati, isasara sa anti-pork rally sa Biyernes. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report! Ilang kalye sa Makati City ang isasara sa mga motorista sa Biyernes. Kaugnay ito ng gagawing rally sa lungsod laban sa paglusay ng pork barrel ng mga mababatas. Kasado na rin ang seguridad na ipatutupad ng NCRPO at Makati City Police sa bahagi ng Ayala Avenue at Paseo de Rojas. Bukod dito, bukod sa mga professionals, inaasahang dadag sa hindi ng mga negosyante ang naturang pagtitipon sa Makati City. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide News, Negosyo. Nagpatupad na rin ang bawas presyo sa kanilang LPG ang Total. Alas 12 kaninang tanghali, nagtapyas ng ang total ng 1.50 kada kilo o 16.50 yan sa kada tangke ng LPG ang rollback. Unang nagtapyas naman ng 1.25 kada kilo o 13 pesos and 75 centavos sa kada tangke ang Petron para sa gasol at Fiesta Gas, habang 78 centavos sa kada litro naman ang bawas presyo nito sa Extend Auto LPG alas 12:01 ng madaling araw. Sa parehong oras, nag-rollback din ang Solein ng 1.45 centimos o na 15 pesos and 95 centavos sa kada kilo ng o kada 11 gram ng tangke. May dagdag ba yan? Plus VAT pa yun. Ang paggalaw ng presyo ay dulutan nila ng galaw ng presyo nito sa world market. RMN News Abroad. Inutos na ng White House ang pag-shutdown ng mga tanggapan ng gobyerno. Ito'y matapos tumanggi na ang House of Representatives na bumalangkas pa ng panukala at magbotohan para sa 2014 budget. Nagiging sentro ng kontrahan ng Obama Healthcare Law o Obamacare na siyang nais ilaglag ng Republican-dominated na US Congress at iantalang pondohan ng 1 taon. Ngayong araw, 2 beses na hindi inaprubahan ng US Senate ang budget bill ng House Representatives. Nang magpapasalamang ng panukala, oras na alisan ng pondo ang Obamacare. Bukod dito, ipinirmahan na ni Obama ang panukalang magtitiyak na mababayaran ng armed forces kahit matuloy ang shutdown. Nabatid na ito ang unang shutdown ng federal government sa loob ng 17 taon. And as a nation, we face difficult budget choices going forward. But here's what I want you to know. I'm going to keep fighting to get rid of those across-the-board budget cuts, the sequester, which are hurting our military and our economy. We need a responsible approach that deals with our fiscal challenges and keeps our military and our economy strong. I'm going to make sure you stay the greatest military in the world, bar none. That's what I'm fighting for. That's what you and your families deserve. On behalf of the American people, thank you for your service, which keeps us free. And thank you for your sacrifice, which keeps our nation and our military the greatest force for freedom that the world has ever known. Yan yung boses ng Presidente ng Amerika, si Barack Obama. At una na hong ibinabala ni Obama na malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa na matagal nang iniingatan. Mga kasama, live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Martes, October 1, 2013. Sa mga nasa Cebu, abangan ng RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News nationwide. Thank you Lord at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan ni Barrio Veras, ako si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, Radyo Mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News
Oras natin, tatak alas 12:19 ng tanghali na. Tatak RMN. That portion was brought to you by Emperador Light. Gawin mong light. Lumalamig na ba si Mr. kay Mrs. dahil sa pagod at stress? Wala nang lakas at sigla para lambingin si Mrs. Narito na ang